And so, hello everyone! Welcome to my YouTube channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay magkano ba yung pwedeng kitain sa isang inahin? Oo, isa na lumabas sa dati. Sobrang big na girl. Kaba, gusto na nito ng grade 2. Gawin agad na. Pagkalabas na isla naman. Ay, nako, nakatayo na agad. Ay, sis! Hindi kasi Pepa. Thank you. Okay, nag-deliver pa po. Ay, ko yung anak. Nag-deliver simula. Natural na guys ay alas 9 Gs. Ang nilabas na anak, alas 11 sa 6. So, may 9, 10, 11, 2 hours na po. Bago yon, pag-usapan muna natin lahat ng gastusin. Ito ay magmumula pasampahan ng inahin or yung artificial insemination o yung pagsusumpit hanggang magbuntis, manganak at maging yung gastos na rin sa mga biik hanggang sa ito ay mapabenta. Ang AI o sumpit ay nagkakahalaga na 1,000 pesos. 2 beses susumpitan, isa sa umaga at isa sa hapon para sigurado na buntis yung inahin. So mula sa araw na sinumpitan, ay kaunti lamang yung ibibigay na pakain. Sa ganun ay maiiwasang matunaw ang biik sa tiyan ng inahin. Dahil yung pakain ay mainit sa katawan ng inahin na maaaring makaapekto sa pagkabuo o development ng mga biik. So makalipas yung 1 linggo po pwede naman ang dagdagan ang pakain. Sa ganun ay mapapalaki naman ito yung mga biik sa tiyan ng inahin. So habang nagbubuntis ang inahin, yung mga vitamins na kinakailangan ay dapat na maibigay at maiturok para makatulong sa development ng fetus sa tiyan ng inahin. So, sa kabuuan ay gumastos tayo ng 7,050 sa pagkain ng inahin. Ito ay 5 sako ng breeders at kalahating sako na lactation. Ang lactation ay ibinibigay lamang sa inahin mula sa ika-100 days. Ito ay base lamang sa aming nakasanayan na. So, hanggang sa makapanganak at nawalay ang biik. Ang lactation ay ihinahalo lamang sa breeders ng inahin sapagkat ito ay dagdag lamang upang suportahan yung pagkakaroon ng gatas ng inahin. Ang sumunod ay ang gastos sa mga biik. Ito ay included na ang vitamins, bakuna, pre-booster at pre-starter feeds ng mga biik, pati ang mga panturok at yung mga gastos sa pagkakapon. So, sa kabuuan, ito ay nagkakahalaga na 2,045. Ang kabuuang gastos ng inahin at biik, ang total niya ay 9,095. So, ang presyo ng isang biik ay 4,500. So, depende ito sa location ninyo. So, dito sa amin sa Batangas ay 4,500 noon. So, base sa aming inahin na nagkaroon ng siyam na biik, ang sales or yung gross income natin ay 40,500. So, sa 40,500, ileles natin yung kabuuang gastos na 9,095 ay magkakaroon tayo ng net sales natin na 31,405. Kapag sarili yung inahin, kikita tayo doon ng kabuuang 31,405. Pero kung ito naman ay paalaga lamang, hahatiin ito sa dalawa, sa may-ari at dun sa nag-alaga. So, itong 31,405, i-divide natin sa 2 at ito ay magkakaroon tayo ng kabahagi na 15,702. So, mahalaga na tandaan na yung kikitain ay depende kung ilan ang inahin na alaga, ilan ang biik na na-produce ng isang inahin, at kung magkano ba yung presyo o bentahan ng mga biik, at maging yung kung magkano ba yung mga feeds at yung kabuuang gastos. Ito kasi yung magdidikta kung magkano yung kikitain natin ay magiging net sales natin. So, ayun lamang and happy farming everyone! Lahat kayo magpapakalaki doon. Kaya naman kabayaran na yung nga. Ay, ito yung kailangan. May ano pala.